Especially for you. Andito pa rin yung a cappella buddy, Anthony Castillo. And yung Pop Christine Mariel Montaliano. Frontman JM de la Serna. Of course, shoutout muna sa lahat na nakasubaybay dito sa Showtime. Ayan, tuloy-tuloy lang sa pag-tweet using our official hashtag for today na hashtag Showtime Thankful. Yes, at kanina nga ay nasubaybayan natin ang breakup story ng ex-couple na sina Nomer at Yel. Magkababata ang dalawa at nang lumaki na sila, dito na sila nagligawan hanggang sa naging mag-on na. Sa kalagitnaan ng relasyon nila, very consistent daw itong si Nomer sa kanyang efforts, pero dumating sa point na hindi ito nasuklian ni Yel. Nawalan din siya ng time kay Nomer hanggang sa dumating sa point na umamin na si Nomer na nagkakagusto siya sa kanyang instructor. Dito na nakipaghiwalay si Yel. At dahil sa naging issue nila, ang tanong, anong mararamdaman mo kung may crush sa iba ang jowa mo? The question. Boosh. Oh. Siguro, dun ako sa answer din ni Lily kanina. It will depend on who the person is siguro. Sa life nung jowa ko. Kasi pwedeng artista, yun na. Pwedeng marami kayo eh. Pwedeng Yes. pwede siyang general na assumption mo na gawin mo yun sa anyone but ibang tao na, especially kung close ko. Kung siguro friend ko tapos sabihin niya na, ay, crush ko si Awkward nga. Sabi nga ni kanina, Yel, di ba? Ikaw, JM. Ako depende din. Depende Oo. kasi talaga eh. Depende din sa maturity. Tsaka yun na nga, if kilala mo, parang mas masakit. Kasi 'di ba na kilala niyo siyang dalawa, halimbawa kilala ng crush niya, kilala niyo yung dalawa tapos parang mas masakit 'yun kasi magkakilala kayo tapos nakikita niya naman kayong dalawa. So parang may wala sa iyo na wala na meron sa kanya. No, nung crush mo nung crush niya. Ayun. Oo. Sa akin naman sa akin kasi, personal opinion, no? Parang normal lang naman kasi, parang feeling ko human nature. Alam mo yun, parang pagka sinabi kong hindi ako magkakrush sa iba, parang, hypocrite ang magiging ko sa sarili ko. Sa akin lang naman yun. Yes. Pero siguro, magiging pangit na lang kung baga, for example, alam mo na crush ng partner mo yung isang tao tapos parang nakikita mo pa na kunwari, example nagre-react siya sa mga posts or chinachat niya pa, dun kasi nagkakaroon ng kulay. Yung gumagawa talaga siya ng effort. Oo, yung gano'n. Pero yung crush lang, okay lang yun. Super invested na siya, no? Yes. Kasi pwede din namang happy crush lang. Oo. Diba? Kasi, again, crush is Kuya Bong, thank you Kuya Bong ha. Pero yun nga, 4 times ko para na rin. hindi naman kasi tayo din bato, diba? Talaga, may damdamin tayo and minsan talaga may mga ganyan. Ito pa, ano ang gagawin mo? Paano mo ito i-handle? Kung kunwari, kasi meron before di ba dito nagkaroon tayong couple na parang pinapaalis niya sa work dahil nga ganon. Kayo guys, meron ba sa option ninyo yung palilipatin nyo ng school or makikipag-break ka na agad? Ano ba? Ikaw. Siguro, sobrang, naman nun, heavy. No. Kung papalipatin ko. Pero kung nasa point na kami ng relationship namin na, yun nga, medyo nag-i-invest na siya ng kung ano-ano, feelings, time, effort. Tapos, sige kayo na lang magjowa. Siguro naman, may other options, pero not to the extent na ako yung magde-decide for him. Oo. At saka mararamdaman mo din yun, di ba? Kasi ikaw yung partner, dapat mararamdaman mo din yun kung meron na talagang iba or yung crush lang talaga. Ikaw, JM? Sa akin, parang hindi naman aabot sa ganyan kalalang desisyon. Pero kasi kung talagang mahal niya ako, iisipin niya din ako. Alam mo yun? Alam niya yung limitasyon niya, yung boundaries niya. So, parang hindi naman. Ikaw, Kuya Anthony? Ayun, hindi naman. Parang naman yun. Parang hindi naman yun mag-option for me. Yung makikipag-break ka na, wala ka pang proof or heavy reason or papalipatin mo sa school or work, hindi naman, wala. Walang ganong option. Pero kasi, di ba, ang jealousy, minsan, ang cause nito ay insecurity, di ba? Kumbaga,
minsan may kine-create yung minds natin na hindi naman nag-exist minsan, 'di ba? So parang nagsa-start 'yun sa sarili natin kasi yun nga dun nanggagaling yung insecurity. Sa inyo, paano nyo i-handle 'yun? Or saan ba nagsa-start ang insecurity sa isang tao? Mga fake scenarios, no? Oo. Siguro rooted din siya sa kung paano mo view ang sarili mo. Doon sa mata ng, at saka kung paano mo iniisip yung iniisip ng ibang tao about you. Kunwari, yun nga, sabi kanina, hindi ba ako enough? Or ano bang meron siya na nakikita niya doon na wala ako? Ganon. Tsaka siguro, malaking part din yung experience in the past. Na baka may trauma. Oo. Ganon. Parang nadala niya. Totoo. Na siguro nanumbalik or may repeat. Remnants. Yeah. May repeat na nangyayari. Oo, totoo. Kasi minsan din, tawag dito, depende din yan kung gaano ka ka-secure sa sarili mo di ba? Kaya, yun nga, minsan, dyan din pumapasok yung, magsiselos ka ba kung crush lang naman or kung may crush yung jowa mo, gaano ka ba kasi ka-secured sa sarili mo? Di ba? Kung alam mong, kung wala kang insecurities, hindi ka basta-basta ma-hurt or hindi siya masyado magiging big deal sa'yo. Pero mahirap din gawin, di ba? Kasi nga, hindi man tayo lahat. Easy to say lang. Yeah, easy to say, but Pero ikaw, JM? Sa akin, na-insecure nga ako di ba? Kasi tao lang naman tayo. Totoo. Pero depende na lang talaga yan sa'yo kung paano mo siya i-handle. Iyaw. Totoo. Pero ito naman, kapag tinutokso ka ng tropa mo, pero in a relationship ka, anong gagawin mo? Madaming yan. Relate niyan. Tsaka pagka sa mga barkada, di ba, uso yan minsan yung tutoksohin ka. Ano masasabi mo doon? Parang, ikaw, Ma. Wala. Wala ka maisip. Sige, pero sa ako na lang, sa ano din siguro, parang sa barkada din sana natin, no? Kasi, ang question is, in relationship, alam nila. So, sana, respeto na lang din, di ba? Maging sensitive sila kumbaga. Maging sensitive na lang din. Oo. Sa mga bagay-bagay. Tsaka dapat, siguro kung may mga ganyan nangyayari, alam mo yung boundaries. Alam mo yung kung ano yung biro alam mo kung ano yung, pinupush nila. Parang meron silang balak. Yung gano'n. Pwede din kasing, hayaan mo lang sila. Pero sa sarili mo, alam mo na, alam mo kung, yun nga, limitations, boundaries. Yes. Kung hanggang saan mo lang dapat tinitake din. Kasi baka pwedeng dumating din sa point na may validation from my friends. So, okay lang. Peer pressure, no? Minsan kasi dyan din nagsa-start, no? Yung parang na-challenge ka or na-pressure ka sa mga ganong bagay. Ka tuloy. Unless gusto mo. Unless gusto mo. Totoo. Ibang usapan naman na yun. True. Pero ito. Kalaunan nga ay nawala na ang pagiging consistent ni Nomer. Eto, anong gagawin mo kung hindi na consistent ang jowa mo tulad ng dati? Ako'y nagtanong, so kayo naman. Ayaw ako na sumagot. Hindi consistent katulad ng dati. Ang hirap naman sagutin. Ako na lang muna. JM. Kung, for me, parang normal naman kasi yan sa isang relasyon. Hindi siya, anong tawag? Well, hindi siya consistent. Diba? So, parang for me, ang gagawin ko dyan, balikan natin kung ano yung meron tayo dati. Yung nagliligawan tayo, 'di ba? Ang sweet-sweet natin noon, mga ganun bagay. Nung hindi pa ayun na nga, yung nagliligawan pa tayo, hindi pa tayo noon. Tapos may mga bagay na tayo lang nagkakaintindihan, yung mga ganun. Sabi nga sa kanta, ipapaalala ko sa'yo. Kasi totoo yun, no? Diba? Totoo kasi there will come a time din talaga sa isang relationship na may magbabago at magbabago. Pero yun nga, dapat tama yung agree ako sa sinasabi mo, JM, na huwag nating kakalimutan din yung mga good memories. Kasi yun din yung parang naging foundation. At magiging guide nyo to last. Diba? Relationship. Ikaw, Ma. Ayun. It's not always butterflies and rainbows sa relationship. So, minsan magsistagnant din talaga ang mga people kasi siguro mag-run out din sila ng energy, ng ano ba yun? Parang mawawalan din sila ng gana kasi nga ganun na kumbaga always. May umay factor din kung tatawagin or sawa factor. Pero it's up to the both of them kung paano nila i-work out.
kagaya nga ng sinabi ninyo. Yes. Ano ba, parang recall. Recall. And again, ano rin siya, responsibility, no? Kung na pag-uusapan nyo at kung ikaw nakikita na ng partner mo na parang nagbago na or hindi na consistent, o di parang you take responsibility na tingnan, mag-self-check ka or kung paano ka ulit makakabawi or kung paano nyo mababalik yung dati. Totoo yan, pero yung iba nga na magkarelasyon, gumagawa talaga sila ng paraan para kiligin ulit. Yes. Yung mga ganung bagay. Totoo. Kaya effort din talaga. At saka, kung hindi na kaya, nandiyan yung iba nga, di ba, may mga marriage counseling. Yung mga ganyan. Therapy. Ang importante lang naman dyan, kung gusto mo pa at kung mahal mo pa talaga yung tao, pero nagkakaroon na kayo ng challenges sa relationship is, hindi ka nagsasawa na gawa ng paraan. Kasi, madami rin namang paraan. Parang diba? give and take din ha. Hindi lang yung mismong hindi or hindi naging consistent yung gagawa ng paraan. Ibig sabihin yung isa pa, yung isang tao na hindi na naka-receive, baka it's time for you to make the move naman. Yes. Kayong dalawa. Pero eto, bakit may mga tao na break up ang laging naiisip na solusyon sa problema? Naging ganito ba kayo once in your life? Sorry. Ang galing mo! Oo, yung parang konting away lang, ayoko na, tapusin na natin to. Yung ganun. Sa tingin nyo, bakit may mga ganun? Yun yung nila? Para sa akin, personally, hindi ako ganun. So, mahirap siya. Anuhin din. Oo. Minsan kasi, parang feeling ko, ito, ano lang to, dala lang to ng bukso ng damdamin. Mataas na emosyon, kaya natin nasasabi. Pero yun nga, kasi diba, lagi natin napag-uusapan dito, huwag kang mag-desisyon kung mataas pang emosyon nyo. Di ba? Very cliche na rin yun ngayon. Pero totoo. Oo naman. Kasi, yan, tulad niyan, perfect example, yung nakikipag-break agad-agad dahil lang nag-away. Parang, yan yung mga tipong, pwede mong pagsisihan after yung gano'n. True. Totoo. Don't let your emotions cloud your judgment ba, kumbaga. Yes. At saka itimbangin mo din kung gaano ba yung Kabigat. intensity ng problema na pinagdadaanan nyo. Kasi kung kaya pa naman na gawan pa ng paraan, gawan ng paraan. Pero pag hindi na talaga, okay lang din na let go. Parang sa trabaho lang din yan eh. Diba? Kapag sumablay ka ba once, ang solusyon mo ba is mag-resign agad?